New day, new provinces, new video. Oh, hello mga kabeheros! Ready na ba kayo sa next adventure natin? Dito sa kalapit probinsya ng Trang ay ating bibisitahin naman ang probinsya ng Patalung. At ang Sumano Temple Cave ang ating first destination. Isa itong forest monastery at center din for meditation retreat. Kapansin-pansin ang magarang hall na ito na kung saan isinasagawa ang mga Buddhist gatherings and events gaya ng mga retreats at meditation. Katapat ng hall ay ang isang malaking bukana papasok sa isang malaking kuweba, ang Sumano Cave. So, ang mapapansin nyo dito sa mga kuweba dito sa Thailand ay kadalasan talagang well-preserved at nilalagyan talaga nila ng ilaw yung loob para treat sa mga turista at sa mga pilgrimage na ginagawa dito. Actually mga kaberos, ang lawak ng kuweba na to, pag pumasok ka para siyang hindi kuweba, para siyang isang malaking bulwagan, isang malaking ballroom. Ang laki niya. Yan yun, na puro Buddha. Kaya marami siyang Buddha. Alam niyo naman, ang Thailand ay talagang pagdating sa bundok at mga kuweba talagang sagrado sa kanila yan. Kaya talagang pinipreserve nila yan para sa mga religious gatherings, mga ganyan, mga religious offerings. Ayon sa kwento at kasaysayan, ang kuwebang ito ay natuklasan ni Master Monk Dej Sumano noong siya ay 36 years old pa lamang. Bago niya matuklasan ang kuweba na ito, ay nagdasal siya sa isang Buddha image sa Wat Phra Kaew or Temple of Emerald Buddha na sana ay magkaroon siya ng pagkakataon na makahanap ng magandang kuweba na para sa sentro ng pagdarasal or dharma. At ang kuwebang ito ay pumasok sa kanyang panaginip hanggang sa natuklasan na nga niya ang kuwebang ito. Sa center ng Patalung Province ay huwag kalimutang daanan ang Ok Talu Mountain na perfect spot para gawing background sa mga selfies. Welcome to Patalung. Kapag bibisita ng Patalung ay huwag kalilimutang daanan at magpa-picture na din sa kanilang signage. Perfect for selfies and groupies. Welcome to Ta Le Noi, ang isa sa mga sikat na lake dito sa Patalung.
Pupuntahan natin, dadalawin natin. Sayang lang kasi bawal ang drone. Ewan ko kung ba't bawal. Pero sayang yung shots. Kilala tong lake na to dahil sa magagandang mga lotus flowers. Pero kailangan pang sumakay ng bangka para mas makita mo pa lahat. Pero dito lang okay na. Kasi may entrance din naman 60 baht para sa lahat. Talay Noi Non-Hunting Area is a protected freshwater wetland located in Patalong Province, southern Thailand, covering an area of 460 square kilometer. Mula dito ay pwedeng mag-rent ng bangka upang dalhin kayo sa gawing gitna ng lawa na kung saan isinasagawa ang birdwatching. Bago lisanin ng probinsya ng Patalong ay pwede ding bumili ng souvenirs dito paglabas ng Talay Noi Lake. Mga handmade wooden bags para sa mga tita na wala namang ambag pero kailangan pang ibili. After ng Patalong Province ay punta naman tayo sa katabing probinsya nito, ang Nakhon Si Thammarat. Nakamamanghang temple ang tsak ay sa inyo'y babati, ang Wat Pramahatat Woramahawihan. Okay, ito po si Teacher Jam para po sabihin sa atin yung history ng temple na to. Ito po yung pagsisindihan nyo ng candles, saka ng candies. Located on Ratchadamnon Road, Tambon-Nai Muang, ang temple na ito ay isang first-class royal temple of the Woramawihan class. Formerly known as Wat Pra Boromatat, it is one of the most important places in the south and Thailand. Next up is the city wall of Nakhon Si Thammarat. The city wall of Nakhon Si Thammarat is the emblem of the ancientness, fortitude, prosperity, and the long history of the province. At bago namin tuluyan lisanin ng probinsyang ito, ay isang mabilisang silip muna sa kanilang train station, ang Nakhon Si Thammarat Railway Station. Maraming salamat sa muling pagsama sa akin sa paglalakbay na ito mga kabaheros. Panibagong probinsya ng Thailand na naman ang ating nakilala. Hanggang sa muli nating pagtuklas sa mga lugar na bago lang sa ating mga mata. Paalam!